benefits of learning and solving optimization in differential calculus. Ano bang makukuha ko kung sakasakaling matuto ko ng optimization sa differential calculus? Well, few things. Pero I think it's beneficial to me at beneficial sa pag-a-analyze ko. One is optimization yun, meaning you optimize. You get the maximum of anything and minimizing yung mga adverse effects nun. Well, sa business, di ba? Maximizing profit and minimizing cost. Kasi minsan ang tao nakikita lang yung minimizing cost pero yung quality nasa sakripisyo. Yeah, nakamura ka nga. But yung quality mo dahil mura, madaling masira. Di ba? So yung mga ganung bagay. Kasi kagaya sa project management, papasok din yung optimization yan. Ba, kailangan yung project cost ng gagawin nating project sa IT should maximize yung quality but at the same time minimizing cost. Walang nasasakripisyo dun sa quality pero at the price na affordable. Di ba rin mahal siya. Basta yung quality niya hindi naman nasasakripisyo. Kasi pag mura, ang tendency is gagastos ka pa dahil lagi nasisira. So, yung maintenance mo, imbis na may pumasok sa yung pera, lalabas. So, pag hindi mo siya nagagamit, yung downtime, mas maraming downtime, mas maraming lugi. So, kung magkakaroon tayo ng analogy between differential calculus and computer science or information technology. Diba? Kasi sa mga engineers, yan eh. Tinuturo sa mga engineers yan. Civil engineer, electronics and communications engineer, electrical engineering, chemical engineering. Maximize mo yung quality but minimize mo yung cost. So, yun yung na ibibigay natin dyan. So, yun ang mga bagay na matututunan natin. Maliit na bagay pero napaka-beneficial. Kasi may mga taong may mga magagaling sa programming na tend to overthink. Lagi silang on the defensive mode parate kasi natatakot sila na masita dati. Lalo na pag yung sa student level. Kasi kaya nga kayo may ganito sa curriculum nyo eh. Para yung value sa matututunan nyo is how to maximize quality and minimize yung cost nung project na gagawin nyo. So, kung yun yung nilagay mong project cost dun sa iyong project research, halimbawa, you should be able to justify, kaya mong i-detail, kaya mong maging specific kung bakit yun yung nilagay mo. And, kaya mo rin i-detalye na maximize mo yung capability, na maximize mo yung cost. At nakadetalye din doon yung kung paano less gastos, paano ma-minimize yung cost. So, yun. Kasi pag nadala mo yung values na yun out of solving optimization problem sa differential calculus, malaking tulong sa yan sa paggawa ng kasi may costing yan eh. Kahit sa research eh, yung pagkwenta ng research funds, kung research format kayo, ganun din yun. Papasok din yung optimization yan. You get the optimal quality but at the same time reducing the cost or minimize mo yung gastos o yung paglabas ng aberya kasi yung aberya is cost. Gastos yun sa research. No? Gumagastos ka na nga out of that pero pag nagkaroon ka ng mga aberya or dodoble o triple ka. So, yun yung bagay na dapat natin matutunan. So, yun lang po.